mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Aha. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon, isa, dalawa, hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko. Yan ho ang pag-usapan natin ngayon, mga ka-reaction update PH. Mantakin po ninyo yan. Nagbigay na ho ng opinion itong si Senator Dante Marcoleta. Patungkol nga dyan sa paggigisa niya sa mga veterano o matagal na nakaluklok sa Senado. Diba, mantakin ho ninyo, tinalo ho niya itong mga matagal na dyan at ginisa, sinabon, sila Soto. Ginisa niya po, mga kabit, nakita naman ho natin ang naging Senate hearing sa impeachment ni BP Sara kung paano niya i-dog show o pagtripan. Diba? Mantakin nyo yun, sinasabi ho niya, hilaw na sinabi niya, ginagawang complete laban kay BP Sara. Totoo naman po. Kaya mga ka-update, kahit na baguhan ho itong si Senator Marcoleta dyan sa Senado, makikita ho talaga natin may paninindigan siya. Sabi niya, kahit na sinabi niya na hindi siya Duterte Black, pinapakita niya po kung ano yung tama at mali. Hindi lang din po yan ang ating pag-usapan. Naaalala niyo po ba yan, mga ka-update? Yung self-confessed drug lord, ayun si Kerwin Espinosa, na yung di umano nabaril siya, yung hinga ng hinga, mga kapatid, yung parang naghihingalo. Tapos kinabukasan nagpa-presscon. Yan po yun. Ngayon, mga ka-update, confessed drug lord ho siya. Tapos tumakbo sa lugar nila, nanalo nila mayor. Ngayon, ang issue ngayon, mga ka-update, August 8, ayan ho, shooter who killed himself inside Mayor Espinosa's home, deputies aid. Palabas na naman po nila yan. Ibig sabihin po niyan, mga ka-update, marami na hong nalalaman niyang gagawin po ba niya yan? Basahin po lang natin doon. Who killed self? Gaganyanin niya ba yung sarili niya sa bahay pa ng self-confessed drug addict? Diba? Ano na namang anomalya yan? Tanong ko lang. Sa administrasyon lang ni Marcos Jr. nangyayari ang mga ganyang kababalaghan. Gaganyanin mo yung sarili mo sa mismong bahay ng... Alam niyo, hindi ho, marami na hong nalalaman yan. Kaya panigurado, mga ka-update, sila rin ang trumabaho. O, diba? Ngayon, mga ka-update, pakinggan ho natin itong naging pahayag ni Senator Kong Dante Marcoleta patungkol kung paano niya nga gisahin ang mga senador na sila antivirus sa Senado at sila tambalolo. Ayan, mga update. Simulan na ho natin. Yes, sa Senado ngayon, sabi niya, wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit. Magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court that will be used suppletorily. Kung kikilalanin ninyo, papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa yung suppletorily suppletorily power
kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi nung isang doon. veteran na Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga, Ngayon, no? pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Aha. Kaya na... Pareho lang. Aha. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Aha. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Oo, yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Aha. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Opo. Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. Ayun. 8. Oo. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may Ayan nawaw nga. mali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong nawaw mali. hindi ako kumibo doon. Aha. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, aha. ang magsasaka kuminsan nagiging ano rin manging isda. Ah, okay. Magkahalo yun eh. Oho. Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang ano eh. Tama. May variety na kayo ng palay na Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung ano, sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos opo. yan. Ano yan. Oho. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Oho. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, yes po. Kaya. Oo. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Oho. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Oh. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. O, akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang Palit na palitan pagpasok dulo, mo, oo. pag ano mo, nakaano na yun. Kahit, ka na kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Oho. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Oho. Kasi alam nyo, natalakay natin. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabasan. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali, na umamin sa pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali, pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat lang. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yun ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat.
Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko eh. Ito, meron siyang statement meron eh. ito. Meron siyang statement ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Jen, meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalauna ay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na sanday mayroong sa binanggit eh, yung yung pero sa isang Facebook post, yung isa. nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, pero Agriculture. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Yung bio... Yung mga modified. Biotech, bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang ay talong. BT tanong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang, para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo siyang makakalabas hihigpit dyan. po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako'y nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay Bukatot. Yan, Bukatot. May gumagawa yung talsiyan eh. Sen, sa inyo pala balisa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo. Sana man lang merong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka doon. Pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, hindi pumasok siya. O sige. Ay ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko nandun na. Ngayon na nga po yun eh. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong kakainin yan. Sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala.
Yan, oh. Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh. Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ano. Ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito yung, ang dami nila eh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi Ay, di ba? nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, wala sanang problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga gadgets. Mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin mo, sa kabubulong nila, nako, nasa may pasya na eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Siya naman kung ano kasi sinabi, kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo yan. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Yun po yung kauna-unahang underdesire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung plenaryo. Ganun, susunod. Bahala kayo. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yun matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong 3 pagkakahalin tulad dyan. Magkakapareho sila sa 3 larangan. Binanggit pa yan. Una, magkakapareho sila eh. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Di ba? Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa 3 yun. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon, 1, 2, hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din. Natuloy kunwari. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kaagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo ka ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Pero pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa nasa, di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasya daw po ito ng Korte Suprema, parang, ginamit ang termino, parang inaalisin na lang
kapangyarihan, ng mababang kapulungan, na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautosang ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, tatlong steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unan pa lang, kung totoo yun December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng Speaker, mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yun. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng Speaker, i-include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po Mr. President, ang kopya ng order of business. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya, hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging Senior Deputy Majority Leader ako. Tama po. Kayo automatic. Kaya sinasabi ko doon sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. Ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi, pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa Section 2 eh. Di mali na naman. Tapos wala pa. Bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh.
napanood, Diba? napakinggan nila. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung sinabi nung Opo. isa. yun nga, we clarify that Mali nga yung isa. Yun nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin ho natin. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron Opo, nga po. yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa oh. may payo pa May rito. advice, ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Diba? Ibig Hindi sabihin, totoo. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Opo. Antonio Carpio. Mismong isa sa mga bumubulong. Kaya, kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba lumayo-layo ka na sa akin? Huwag kang bulong ng bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, Opo. ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung 2 tao. Oho. Huwag mo nang pakikialaman yung pasya. Makapangyarihan yung pasya na yun eh. Oho. Isip-isip, nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na nga gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Oho. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo, dahilan kung bakit yung isa ay binawal? Oho. Nelson, Jen? Oho. Para lang makita ko susunod. Ayun. Test din, no? Kasi hindi naman meron ng demokrasya nung panahon na yun eh. Opo. Makapamimili ka naman talaga. Oo, pero gusto lang niyang malaman, susunod kaya. Oho. Isa na nga lang ang utos, hindi pa nasunod. Isip-isipin. Yun, unang tao eh. Oho. Ngayon pa kaya, sa dami na ng tao ngayon. Sa dami ng bumubulong ngayon. Oho. Kasi nga noon, wala pang ibang kaya ahas lang ang bumulong eh. Oh. Hindi ba? Tama po kayo. No, pero ngayon, maraming na naging ahas naging tao. Kaya kukunti na yung ahas ngayon eh. Tingnan mo. Pumunta ka sa kagubatan. Takot na nga po kayo ng ahas ngayon. Wala ka nang Kinakain, makitang mga ahas. Bakit, Nelson? Kinakain. Hindi, naging tao lahat. Dugtong ko sa punto na yan, Sen. Ito po. Kasi nagbigay ng reaksyon ng House Committee on Good Government. Sabi nila... Sino? Yung House Committee on Good Government. Ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara ng Representante. Yung kanila pong komite nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara. Dagdag daw eh. Oo, na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides eh. Nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So, hindi ito bago. Hindi ito bago eh. Nandun na sa rules. Sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise, halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic. Kasi kanya, kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. Yes, Lalo na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Di magsapatos ka, di ba? Opo. Tsaka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So, guide lang yun eh. Walang tinik. Halimbawa, sinabi niyang magsapatos ka. Masama ba yun? Ay, hindi ho. Requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang eh. Hindi ka niya binabawalang manakbo eh. Iniingatan ka pa nga eh. Dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Kung ano-ano na lang. Doon sa sinasabi na... Teka box muna. Populi, wala nang tayong box. Ito po, mamaya. Mamaya konti, Doon sa sinasabi na... Teka muna. Yung dahil nga doon sa tumatakbo ng matulin, di ba? Ang pinagmulan kasi noon, may motion for reconsideration eh. Hindi natin, dapat hintayin natin yung finality, Sen. May motion pa, nakapending eh. Ang totoo, pinasasagot pa nga ang Vice President eh. Oo nga, sinabi ko nga nung nagtatanong si Senadora Pia Cayetano, siguro napansin ninyo, pagka
pagka sinabi kasing this decision is immediately executory, Opo. alam mo sa isang abogadong nakakaintindi, didiretsuhin ko na, hindi ka inaalisan ng karapatan Opo. na mag-MR. Aha. Nasa sa'yo yun eh. Para bang, di ba, kung minsan, sige, park at your own risk. May ganun Yes po, eh. oo. Hindi kita binabawalan Na pumarada dyan. dyan, pero bahala ka sa buhay mo. Kaya yung paghalimbawa ko kay Senador Pia Cayetano, opo. Senator Pia, halimbawa ka ako May nanligaw may sa'yo. nanliligaw sa'yo. Talaga namang, Opo. talaga bang, Yan yung tagpo na nakapaligid na sa likod niyo yung apat na masaya eh. hindi mo talaga type. Opo, oo. Ngayon dahil sa ayaw mo na lang na siguro ayaw mo nang maistorbo ka at sari naiawa ka na rin, wala rin naman siyang pag-asa. Opo. Tinapat mo na. Oho. Hindi ko na sinabi kung ano yung sinabi mo pero talagang tinapat mo na. Oo. Diniretso mo. Ayoko talaga sa iyo eh, parang ganun. Oo, naman Bawal na na. yung gano'n. Basta umanap ka na lang ng iba o whatever. Oo. Yung isang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay kung pag-uusapan, yung pag-asa mong ikaw ay magustuhan pa.